Morning po sa ating lahat. Ay, kung muna yung manalangin. Panginoon, sa lahat ng muli sa bagong linggo po nito muli mas pag-aaral ng salita, Panginoon. Pagamat po ay maulan po kanina, Panginoon. Maraming salamat po. Nakating pong kawanyan sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa bilang po namin sa mga po. Sana po ay gabayan niyo rin po ako, Panginoon. Ipos po ang salita, Panginoon. Mabali ko po ito ng tama sa kanila. Ay patulutan dito mga dito. Naway kayo itong may taas. Rin ito, Panginoon. Kailangan po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po yung sa ating verse. Proverbs 23, 12 to 19. Title po natin, Dealing with Our Instructions. Subtitle po, Napalo ka na ba? Sino po ba dito yung mga napalo na? Marami naman po siguro dati napalo na. Mukha lang po yung walang latay. Napalo po yun. So, pwede po bang basahin natin salit-salit ang verse na ito. Ako po muna, sunod po kayo. Apply thine heart unto instruction, and thine ears to the words of knowledge. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with a rod, he shall not die. Thou shalt beat him with the rod, and shalt deliver his soul from hell. My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine. Yea, my reign shall rejoice, when thy lips speaketh right things. Let not thine heart envy sinners, but be thou in the fear of the Lord all the day long. For surely there is an end, and thine expectation shall not be cut off. Sabay-sabay po. Hear thou, my son, and be wise, and guide thine heart in the way. So, lahat nga po siguro sabi, alam na po yung meaning ng instruction, no? Then, nagdana po ako ng, finish lang po ako ng konti para sa mga nabubulahan po. Yung nakuha ko po, yung madali lang po, what is instruction? A direct or order po ng instruction. Sabihin po, yung instruction daw po, pwedeng utos po, order, yung direction po, yung kung ano dapat natin gawin sa work po natin. Di po, pag nag-exam po tayo, may nakalagay dito sa gilid, direction, tapos nakalagay po, please shade the circle, the correct answer. Sample na lang po sa instruction po. Magbasa po tayo ng Bible. Si Pastor po dito, nasabi po sa atin ng instruction na pag nagpasa daw po tayo Bible, sulat po natin dito sa group chat. No? Sulatin po natin pag nag-pray, pero hindi ko po nagagawa. Ay, po kasi ako yun. Gagawin mo na ngayon. Ngayon po, nalaman po natin yung main instruction. Ano po ba yung nakakahadlang sa atin para magawa po natin yun? Dapat po i-notice sa atin. Sa tingin niyo po. Ano po ba yung mahadlang sa atin para magawa yung instruction na yun? Yeah, pwede po yun. Po? May ibang pina-priority. Yan, tama po yan. Ano po? May sinunod pa po ako dito ng iba na ano po, tatlo lang po siya. Number 1 ko po is hindi po nakikinig. No? Ibig sabihin, sinabi na po yung instruction sa kanya, sulat mo yan, ganyan mo, basta ka. Kasi hindi naman po niya ginagawa. Ito po yung basahin po natin sa Proverbs 31, ay 31 po tayo. Proverbs 31. A wise son heareth his father's instruction, but a scholar heareth not rebuke.
Ibig sabihin po, yung matalino na anak daw po ay nakikinig sa instruction. But as corner here is not to joke. Sabi po yung pasaway naman po, ayaw po masabihan niya. Yung sinasabi na po yung sa kanya, dapat nang gawin. Parang wala lang sa kanya. Parang ano lang po sa kanya. Inuutosan, kunyari po sa bahay. Pag inuutosan po ng magulang, no? Busy po sa paglalaro. Ngayon, yung magulang po misa po pa naman sa mga magulang, kailangan pag sinabi po nila, kailangan gawin po natin kaagad is, pag nabisi po sa laro, ayun, yung nga, magluto ka, dumating na lahat-lahat, yung sinayang wala pa rin. Kaya po, palo po talaga yun. Sa Proverbs 15:5, a fool despises his father's instruction, but he that regardeth reproof is prudent. Hinamak ng mangmang ang saway ng kanyang ama, ngunit siyang nagpakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Ganyan din po, parang katulad din po siya ng Proverbs 13:31. Ang mangmang daw po, hindi nakikinig sa magulang, ay hindi daw po nakikinig sa magulang, ay mangmang daw po, ay walang alam. Kaya dapat po makinig. Ano ko po dito, ang point po dito is always listen to the instruction. Also to the mother, to the father. Pangalawang ano ko naman po, pangalawang example is yung mga proud sa puso at sa isip ko. Nakakasagabal din po yun kapag pinulang ko po ng instruction, tapos yung puso mo nalalaban po sa ito. Basahin po natin dito sa 1 Corinthians 8. 1 Corinthians 8. Corinthians. If a man think that he knoweth anything, he knoweth nothing yet as he ought to know. Ibig sabihin po, dahil po proud sa sarili, yung akala mo alam mo na lahat, hindi po pala alam yung mga dapat mong malaman sa buhay. Kunwari, dito sa mundo natin, ano po bang yung pinaka example na lang po natin sa pag girlfriend ng maaga o kaya pag jowa po ng tawag nila. Iniisip po nila, alam na kagad yung pinapasok nila kaya nila, saya-saya lang yun. Kaya nila, ganun lang yun, mag-chat na kumain ka na ba, ganyan. Hindi lang ganun yun kasi kapag ganun, ibig sabihin sincere ka dun, kaya alam mo yung ginagawa mo kailangan, handa mong panindigan yung mga yun. Siyempre, may trabaho ka na rin, tapos ka na. Sabi po nila, diba, one step at a time. So, kunyari po sa hagdanan, diba, pag ganun po yung hagdanan, nagaganyan po, step by step po. Yung nagmamadali, paano po ba ginagawa ng nagmamadali? Tumatalon po, no? Tumatalon, humahakbang. Paano kung natalisod ka po sa paghakbang mo na yun? Di, mas mahirapan ka po kung bumangon, napilay ka pa Ganun din po sa buhay, no? Ibig sabihin, kung nandito ka pala, mag-aral ka ng mag-aral, tapos mag-church ka, ano ba kailangan mong gawin? Dito sa, kung nandito ka, para saan ba makaka-arting ka rin naman sa taas? Ayun lang po yung sabihin. Tapos 1 Timothy 6:4. He is proud, knowing nothing, but doting about questions, of words, whereof cometh envy,
strife, failings, evil services. Ito daw po, yung mga mayabang, wala daw pong alam, ba't dati? Ano po ba ibig sabihin ng dati? Ang gayon ay palo, walang nalalamang naman, kundi may sakit sa mga usapan. Ibig sabihin po, yung mga gusto nyo. Ano po, dating mga question. Laging ano, ayaw pong makinig ba? Question. So, why? Stripes of words, ibig sabihin ayaw pong makinig. Whereof cometh envy, strife, away, failings, and evil services. Yung point ko pa dito is humble ourselves and trust in the Lord. Yun lang. May verse din po ako nilagay. Psalm 71. In thee, O Lord, I put my trust, let me never be put to confusion. Kapag nagtiwala po tayo sa Panginoon o sa magulang po natin, hindi po tayo malilito sa mga dapat po natin gawin. Kasi alam po nila yung mga tinuturo po nila sa atin. Kasi napagdaanan na po nila yun at subok na po yung mga salita. Hindi po sa Proverbs 3:5. Ito pa po example. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Magtiwala lang po muli tayo sa Panginoon. Po tayo magtiwala sa sarili po natin na pagkaalam lang po. Lagi po tayong magtanong sa Panginoon kung tama po ba yung ginagawa natin. At sumunod po tayo sa mga instructions na sa mga commandments na po. Sunod po natin, pangatlong nakakad lang po sa tao pag magawa instructions is yung wala pong pakialam o yung ayaw po nilang maturuan. Ito sa Jeremiah 17:22. But they obeyed not and inclined their ear, but made their necks stiff, that they might not hear nor receive instructions. Sino ba ito? Kasi Judah po ata ito. Tama po ba, Pastor? Si Jeremiah. Yung Judah po, inutusap po yung sabi po sa kanila, huwag daw po gagawa sa Sabbath day. Pero dito nila ito pinakinggan. Sabi po dito, but they obeyed not. Sinabi po sa kanya instruction yung dapat nilang gawin. Pero po sila nakinig, neither inclined their ear, but made their neck stiff. Alam niyo po ba yung stiff neck? Pero pagka matalog po kayo parang nakinig sa neck, naglalak. Ganito din po rin, no? Ibig sabihin, nandito po yung sasalita. Ayaw mong tumingin sa kanya kasi ayaw mong pakinggan yung sinasabi niya para wala kang pakialam. Then, and they might not hear nor receive instruction. Dahil ayaw mong pakinggan, kaya nila ginawa yun kasi ayaw nilang makinig, ayaw din nilang matulungan, ayaw nila sa instructions. Na sabi ko po pala kayo ng example. Pero yung point po natin dito is acknowledge Jesus and in our life. Yung mga ano po niya, mga tinuturo po niya sa akin. Mayroon pong verses po yun dito. Gusto kong sabihin sa Proverbs 3:6.
Karugtong lang po pala. And always acknowledge and you shall direct our paths. So, acknowledge po natin ng ating mga magulang na kami po yung Panginoon sa ating buhay. At yung mga tuturo po niya sa atin ay gagabayan na po tayo sa daan upang maging na mas mabuti po tayo ng Kristiyano at tao. Ngayon po, alam na po natin yung mga hadlang po na paano po natin ngayon gagawa ng solusyon po yung mga hadlang na yun. Balik po tayo sa ating sources. Proverbs 23. Apply thine heart unto instruction and thine ears to the words of knowledge. Withhold not correction from the child, for if thou beatest him with the rod, he shall not die. So, apply thine heart unto instruction. Paano po ba natin i-apply yung instructions sa ano po natin, puso, sa mga isip po natin? Paano po ba natin i-apply yun? Word of knowledge po. Dito po sa nilagay ko po is train ourselves po na yung ating puso no? Abang sinusubukan po natin gawin, dapat natin gawin, na-apply din po natin ito sa ating mga puso kasi nanonood po siya kumbaga pag ginagawa mo na panakasanayan mo na lang po na gawin yun at siyempre yung mga nabasa mo po yung tinuro sa inyo magamit na din po sa ating buhay para makakuha rin po natin ng knowledge. Ayan po, makinig, ayan, maniwala po sa mga sinasabi sa atin sa instructions. Kasi kapag hindi po tayo nakinig, minsan kunyari, nung nakaraan din po nag-apply kami din ng trabaho, nakalagay po doon capital letters. Nakalagay po, nilagay po ni DMA mga small lang po, no? Ibig sabihin, mahalaga din po talaga instruction sa atin. Kailangan, naniniwala po tayo na, kailangan pala ganito, ganyan. Kasi pag hindi po tayo naniniwala na kailangan capital letters, ibis na tapos ka na, pwede ka pa bumalik pa eh. Verse 30 naman po, withhold not concerning from the child, for if thou beatest him with rod, he shall not die. Dito po. Bakit kailangan pa po pala yung bata? Ba't hindi na lang po kausapin? Tapos, pagsabihan. Disiplina po. Kasi po, pagka hindi po napala yun, may chance po na maging may pariwara po. Parang si Tanggol sa TV po. Pero ano lang po yun, optional lang. Ibig sabihin po nun, may chance po na pariwara yung bata pag hindi ko napagsasabihan, hindi ko napapalo. Minsan din po, nanlalabang sila, mga nagre-rebelde. Hindi po tama yun na mag-rebelde sila. For if thou beatest him with rod, he shall not die. Kapag pinalo naman po ang bata, hindi naman po yung mamamatay. Hindi naman po yung katulad sa fraternity po, no? Kasi nakatayo po doon, tapos papaluin. Hindi naman po ganun gagawin. Pag pinalo po siya, ano lang mo, then he shall not die. Pag pinalo po, ibig sabihin lang,
ayaw ng magulang na malayo ka na lang daw, so gusto niya makinig ko. Makinig ko po sa mga turing. Ang point ko lang dito sa verse to is believe in your fathers because they know what is best. So, makinig tayo sa ating mga magulang. Ating alam na sa ating mga tao kasi sila yung naligid. Mas sila mas malakas. Psalm 16 lang. Verse. Preserve me, O God, for in thee I do put my trust. At tiwala ng preserve, I do put my trust. Dito, ingatan daw po tayo ng Panginoon kapag nagtiwala po tayo sa Kanya. At Second Samuel 22:31. Second Samuel 22:31. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is right. He is a buckler to all of them that trust in Him. Salita daw po ng Panginoon is perfect. Ano po yan? Walang kapintasan. Ibig sabihin po, subok na po yung salita ng Panginoon. Alam na po ng alam na po ng mga iniwasa ko na totoo yung mga sinabi ng Panginoon dito. And He is a buckler to all of them that trust. Yung buckler po na yung parang shield, kalasag. Sa gera po, mas may chance manalo, may kalasag kasi mayroon silang pananggalang. Pagka wala po, ano po yun, may less po yung chance nila manalo. Ulit yung verse, in points ko dito, believe your fathers because they know what is best for us and trust in Him. Ito pa sa verse. Ating kanina. Thou shalt beat him with rod and shall deliver his souls. Wala po paluin ng pangalan. Shall deliver his souls. Ano po ba yung, ano nga po ito ba yan ang kasalanan? Saan po ba ito natayan? Sa impyerno po. Sabi, shall deliver his soul from hell. Kasi habang lumalaki po ng bata, habang lumalaki po yan, nakakita po ng mga kasalanan yan. Ang mga nakikita po sa labas, pwede po niyang gayahin. Diba po, lumalaki siyang palaway. Yan, pagka hindi po napala. Hindi sumusunod sa magulang. Hindi sumusunod po sa instructions na huwag mong gawin yan, papahamak ka. My son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice even now. See, my rage shall rejoice when thy lips speak right things. Kaya po, alam na po natin paano gagawin natin. Makita naman po ng magulang natin kahit po naikinig. At kung mararamdaman ng magulang natin ngayon na alam niya na naikinig yung tao na yung instruction niya sa mga tinuro niya.
verse 9. Kapag ka nakinig ka, my son, if thine heart be wise, my son, if thine heart be wise, my heart shall rejoice, even mine. Yea, my reign shall rejoice when thy lips speak right things. Pagka nakita daw ng magulang, magulang natin na nakikinig tayo at may tutunan tayo sa kanila, naging masaya sila. Kasi alam nila na yung mga tinuro nila sa atin, nabubungad tayo, nagagamit din natin. And probably so verse 20 po. The father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall have joy of him. Thy father and thy mother shall be glad, and she that bear thee shall rejoice. Ibig sabihin po, masaya po yung magulang natin na nakita tayo na masaya sa kanila. Ayaw naman po natin na dahil sabay tayo, ayaw po natin na makita pa lang po yung mukha natin ng magulang natin, nagagalit na sila. Kahit magmagi ka pa na dyan, yung piso, kasi galang mo. Kahit pagpakakit ka pa sa harapan nila, na dahil saway ka naman, ayaw nila makita. Pero dito, thy father righteous shall greatly rejoice, and he that giveth a right child shall have joy of him. Points ko lang po dito, make parents happy and make it natutuwa ang magulang natin pagka nakikita na tayo nakakuha ng katalinuhan mo sa kanya. So, verse 17 naman po. Let not thine heart envy sinners, but be thou and fear the Lord all day long. For surely there is an end, and thine expectation shall not be cut off. Verse 17 po. Ang points ko po dito, fear the Lord and fear the Lord na follows His instructions in all our doing and sa lahat po ng plano natin sa buhay. Magkakaroon po tayo sa Panginoon. Yung din po makakuha tayo ng instruction sa Kanya. Tapusin mo na. Dito po sa natin sa end verse po natin, pangwakas na verse, Proverbs 4:13. Proverbs 4:13. Take fast hold of instruction, let her not go, keep her, for she is thy life. Sabi po dito sa verse na hawakan po natin maiging instruction natin ito sa atin. Huwag natin ito pakawalan kasi siya ang buhay natin, sa kanya manggagaling yung mga kung paano tayo magbuhay sa mundo. Yun lang po ang gusto ko ngayon. Amen.